Sino ba ang lalaking ito? Wala ka bang hiya? Saan galing ang kulang-kulang na ito? Layo-layo ka sa pwesto ko. Kanina lang, ang mga nakikita ko ay parang noong unang panahon. Diyos ko po, itong pito ay talaga namang mga pambihirang ganda. Kung makakapag-asawa lang ako ng isa sa kanila, kahit mawala na ako ay wala na akong pagsisisi. Anong pangarap iyan? Sila ang 7 dating asawa ni Ginoong Lin. Nang mawala na si Ginoong Lin, ay binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng mga stock sa Lin family. Kaya ngayon sila ay mga presidente na ng Lin Group. Ikaw, maghintay ka na lang sa susunod na buhay. Napakahusay ng mata nyo, President Shen. Ito ay isang tunay na antigo mula pa sa Shang at Zhou Dynasty. Walang tawad, 8 milyong dolyar. Panganay na ate, kung tunay man ito, sa tingin ko ay sulit na ang 8 milyong dolyar. Sa tingin ko rin. Ganoon din ang sa tingin ko. Pero parang may mali rito. Mga ate, ang bagay na iyan ay hindi galing sa sinaunang panahon, kundi galing lang iyan sa nakaraang linggo. Ikaw na bata ka na sing talino lang ng 5 taon, anong alam mo? Huwag kang pumatnubay rito at naninira ka ng negosyo. Tumigil ka. Hindi mo ba kayang magsalita ng maayos? Huwag kang basta-basta mananakit. Panganay na ate, baka pwedeng tignan mo ang ilalim ng baso kung mayroon bang kakaiba rito? Paumanhin po, President Shen. Nagkamali lang po ako ng nakuha. Ang lakas ng loob mong mandaya rito. Sa tingin ko, ayaw mo nang magtrabaho sa kalyang ito. President Shen, pasensya na po. Mali po ako. Hindi ko na po uulitin ito kailanman. Alis na! Alis na po, alis na. Panganay na ate, parang may napapansin ako sa taong iyan na mukhang hindi siya normal. Ano ang pangalan mo? Paano mo nalaman na peke ang basong ito? Ako si Lin Mo. Sinabi sa akin ng basong ito. Umiiyak siya ng umiiyak, sabi niya ay hindi siya tunay. Isa ka talagang batang walang alam. Mukhang talagang ang kulang pa sa pag-iisip ang batang ito. Kahit ano pa man, tinulungan tayo ni Momo na makatipid ng 8 milyong dolyar. Ang disenyo ng pulang tali na ito ay kamukhang-kamukha ng tali ng jade na pagmamayari ng tagapagmana. Eksaktong-eksakto ang itsura. O sige, hindi ba't may gagawin pa kayo? Magmadali na kayo at gawin ang dapat nyo pang tapusin. Paalam, Momo, paalam, Momo. Paalam po sa inyo, mga ate. Momo, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang pamilya mo? Bakit hindi ka pa umuwi? Wala po akong tahanan. Walang pamilya si Momo. Ililibre ka na lang ni ate ng pagkain. Para na rin sa pasasalamat ko sa iyo. Sige po. Tara na. Imbestigahan nyo agad. Malapit sa Antique Street. Ang taong nagngangalang Lin Mo. Maaring siya na ang tagapagmanang matagal nang hinahanap ng pamilya sa loob ng maraming taon. Momo, ano ang gusto mong kainin? Pumili ka lang. Libre ito ni ate. Sipo? Ate, kakain lang po ako ng tomato scrambled egg. Pati na rin kanin. Kahit may problema ang kanyang kaisipan, ang bait niya na talagang nakakaantig ng puso. Tomato scrambled egg. Pati na ang mga tanyag na putahe rito. Pahingi ng tigi-isang order. Masusunod po. Narinig ko na, ang may-ari ng tindahang ito ay mahilig sa mga antigo. Pero mukhang ordinaryo lang ang pintang ito. Parang isinabit lang para sa bagong taon. Ate, sa loob ng pintang ito, may nakatagong mas lumang larawan. Maraming taon na akong nasa industriya ng mga antigo. Pero hindi ko mapansin na may kakaiba sa pintang ito. Paano niya iyon napansin? Boss, Andyan na po. maaari ko bang makita ang likod ng pintang ito? Sipo. Tingnan niyo po ate, hindi po ako nagsisinungaling. Ito. Ang dekorasyong ito ay nakuha ko lang sa murang halaga. Maaari kayang tunay na obra ang nasa loob? Napakapino ng bawat detalye. At malalim ang damdamin nito, isa nga itong gawa ng kilalang pintor mula sa dinastiyang Qing. Momo, napakahusay mo. Paano mo talaga ito natuklasan? Ate, sa tingin mo ba ay kakaiba ako? Siyempre, hindi. Isa itong napakahusay na talento. Isang regalong ibinigay sa iyo ng langit. Ngayon, kain lang kayo ng kain. Lahat ay libre na. Talaga po, boss? Oo, kain lang kayo kahit ano. Salamat po, boss.
Mukhang nakita na ang pakay natin. Kung si Lin Mo nga ang tunay na tagapagmana, ang mga susunod na mangyayari ay baka hindi ganoon kadali. Nahanap agad siya. Mukhang kailangan ko ng kumilos. Lin Mo, nakita tayong muli. Gustong-gusto mo ba ang tansong tripod na ito? Opo. Isa itong kayamanang ginagamit para sa mga sinaunang ritual. Ang disenyo ng pulang tali na ito ay kaparehong-kapareho sa disenyo ng tagapagmana. Nakalimutan kong magpakilala noong huli tayong magkita. Ako si Suman, isang taga-ayos ng mga sinaunang gamit. Siya nga pala, bakit ka nandito mag-isa? Nabalitaan ko po na maraming kwento ang mga gamit dito, kaya pumunta ako para tignan. Gusto mo bang ikwento ni ate sa'yo kung saang bahagi kinumpuni ang gamit na ito? Ang mga guhit sa gamit na ito ay dati talagang ganito. May kulang na bahagi rito sa kanto. Ang markang ito ng pagkumpuni ay isang lihim na impormasyon, kahit ang mga matatandang eksperto sa museo ay kailangan pa ng mga kagamitan para makumpirma ito. Pero napansin niya ito sa isang tingin lang. Napakahusay ni Momo. Mas marami pa siyang alam kaysa kay ate. May isa pang kayamanan dito si ate na ang mga taga-ayos ng gamit lang ang pwedeng makakita. Gusto mo bang tignan? Opo. Momo? Tignan mo ang salamin na ito. Mahigit 1,000 taon na ang kasaysayan nito. Pinaghirapan ito ng husto ni ate para maayos. Nakikita mo ba kung saang bahagi ito inayos? Opo. Dati ay hindi ito ganito kakinang. May maliit na uka sa gilid at ang bulaklak sa likod nito ay kulang ng isang talulot. Parang hindi siya masaya. Sabi niya ay pinalitan ang kaniyang damit. Ang mga detalyeng ito ay nasa mga talaan lang ng pagkumpuni. Isa siyang milagro kung totoo nga siyang tagapagmana ng pamilya. Momo, nakikita ko na ang suot mong kuwintas sa iyong leeg ay napaka-espesyal. Pwede bang patingin kay ate? Ito ang iniwan sa akin ng nanay at tatay ko. At ito na lang ang tanging gamit na meron ako, kaya hindi ko ito ibibigay kahit kanino. Mukhang siya nga ang tagapagmana ng pamilya. Ang susunod kong gagawin ay makuha ang tiwala niya at pagkatapos ay isasama ko na siya pabalik. Ang Starry Deep Sea series na ito ay gumagamit ng mga natural na sapphire. Ang bawat kintab at kulay nito ay siguradong pinakamataas na kalidad. Kapag isinuot ito sa bagong taon, ibig sabihin ay magiging puno ng swerte at magniningning ang iyong buhay. Hoy Ate Xiao Xiao, may masamang balita. Nagpadala lang ng balita ang Quality Control Department. Sabi nila ay sa batch na ito ng mga sapphire, may nahalong isang peking bato. Malapit na ang peak time ng exhibition. Magkakaproblema tayo kapag may nakatuklas nito. Bakit nagkaroon ng ganitong pagkakamali? Alin ba rito ang peking sapphire? Ate Xiao Xiao, ang sapphire na ito, hindi ito maganda. Wala itong ningning. Momo, bakit ka narito? Sinasabi mong hindi ito maganda, pero napakamahal na sapphire nito. Sinasabi niya sa akin na hindi siya totoo. Isa lang siyang peke. Tsaka may kakaiba siyang amoy at umiiyak pa siya. Ang mga gawang bato ay talaga namang may bahid ng amoy ng kemikal na ginamit. Kaso ang pang-amoy ng mga matatanda ay hindi na masyadong sensitibo, pero naamoy niya ito. Peking sapphire nga. Momo, napakahusay mo. Kung wala ka, ay malaking gulo ang maidudulot nito kay ate. Heto ang candy para sa iyo. Bilang pabuya, ano kaya kung isama kita sa amusement park? Talaga po? Hindi pa po ako nakakapunta doon. Tara na. Gusto kong sumakay sa carousel. Tingnan mo, may candy floss din doon. Kakain ako niyan mamaya. May tabing dagat din. Lalaro rin ako doon mamaya. Momo, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Ang jade pendant ng tagapagmana ng pamilya. Momo, sa iyo ba ito? Oo. Ito ang tanging bagay na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ate Xiao Xiao, lalabas muna ako para maglaro. Ibig sabihin ba nito ay si Lin Mo ang tagapagmanang hinahanap ng pamilya? Mayroon na bang nakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa mahalagang tanda? Wala pa rin akong nakikitang kahit ano. Kung may makuha kayong bagong balita, pakisabi agad sa amin. Wala pa rin akong kaalam-alam sa panig ko. Ang hirap naman talagang maghanap ng tagapagmana. Gusto ko nang sumuko eh. Kapag nahanap nyo na siya, huwag niyong kalimutang sabihin sa akin. Ang ganitong klase ng bagay, bakit natin kailangang ipagsigawan sa grupo? Kapag tama na ang panahon, diretso kong ibabalik si Momo para makasiguro. At mapapasakin na ang 15% ng stocks sa kumpanya. Sina Ate Suman at Ate Qingyue, yung mga binigay nilang regalo, gustong gusto ko talaga.
Sinamahan din ako ni Ate Xiao Xiao sa amusement park para maglaro. Kaya lang, kung makikita ko rin ang 4 pang ate, masasaya siguro ako. Kaya lang, totoo ba talagang gusto nila ako? Baka sa susunod ng mga araw ay hindi na nila ako pansinin. Aking palamuti, sabihin mo sa akin, mahal ba talaga nila ako ng tapat? Maaari rin ba akong magkaroon ng tunay na pamilya? Mayordomo Joe, may mahalagang dahilan po ba? Bakit niyo kami pinatawag? Pinatawag ko kayong 7 sa araw na ito dahil gusto ko kayong paalalahanan. Ayon sa huling habilin, may 2 linggo na lang ang natitira para mahanap ang tagapagmana. Malinaw ang nakasulat sa testamento kung sino man sa inyong 7 ang unang makahanap sa kanya at maibalik siya sa pamilya, ay siyang tatanggap ng 15% ng shares ng grupo. Kapag lumampas ang oras at walang nakatapos sa misyon, automatikong mapupunta ang shares sa foundation ng kumpanya. Huling paalala sa inyong lahat, ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ay nakabase sa Dragon Pattern Jade Pendant. Huwag kayong magpapahuli at huwag din kayong magpadalos-dalos. Umaasa akong magiging tapat ang 7 sa kompetisyon at susunod sa mga panuntunan. Momo, ang mga ito ay mga bihirang makitang kayamanan. Kung may mapansin ka man, huwag mong kalimutang sabihan si ate. Sige po, titingin po akong mabuti. Bakit kasama ni ate si Momo dito sa auction? Fourth sister, tingnan mo ang pulang tali sa leeg ni Momo. Hindi kaya si Momo ang tagapagmana na hinahanap ng pamilya? Fourth sister, sumama ka sa akin at tingnan natin. Ang Statue of Guanyin na ito ay isang ang bihirang obra maestra. Napakalinaw ng pagkaka-jade nito at napakadetalyado ng pagkakaukit. Hindi katakatakang napakataas ng halaga nito. Ate, ang estatwa ng gudang ito ay galing sa ibang lugar. Momo, paano mo nalamang nakaw ito? May ebidensya ka ba? Ang numero sa ilalim nito ay galing sa museo. Tsaka umiiyak siya. Sabi niya, gusto na niyang umuwi. Hello po. Gusto ko pong mag-report. Nandito po ako sa exhibition hall ng auction. May natagpuan po akong nakaw na artifact. Siguradong magugustuhan ni Momo ang mga laruang ito. Kapag nakita ito ni Momo, siguradong sasama siya sa akin pa uwi. Isang lalaking nasa 8 gulang na may pag-iisip na parang 5 taong gulang, nalutas ang 10 taong kaso sa auction. Momo. Sixth sister, ang nasa likod ni Momo ay ang panganay na kapatid. Si Momo na kaya ang tagapagmana ng pamilya. Mukhang maraming inililihim si ate sa atin. Tara, puntahan natin at tingnan natin. Momo, ngayon na ang segment para sa pagsusuri ng mga kayamanan mula sa madla. Gusto mo bang subukan sa itaas? Oh? Ang isang taong kulang sa pag-iisip, marunong bang kumilala ng mga antigo? Baka pati ang mga tawag sa mga ito ay hindi niya alam? Bumaba ka na dyan, huwag mo kaming abalahin. Alam ko ang mga ito. Naririnig ko ang kanilang mga kwento. Sige nga, sabihin mo ang mangkok na ito. Mula sa anong panahong ito? Ang mangkok na ito ay mula sa dinastiyang Ming. Ang disenyo nito ay isang namumukadkad na lotus. Kahit na pang araw-araw na kagamitan lang ito noon, napakahusay pa rin ang pagkakatago nito. Napakalaki ng halaga nito. Kalokohan! Malinaw na modernong panggagaya lang ito. Ang mga lumang mangkok ay dapat may mga lamat. Dahil masyadong perpekto ito, siguradong peke ito. Huwag mong hawakan. Napakaselan yan. At hindi iyan peke. Makinis pa ang pagkakakintab nito. Ibig sabihin ay matanda na talaga ang pinagmulan nito. Ang singsing na jade na ito ay mula sa dinastiyang Qing. Ang nakaukit dito ay isang phoenix na gamit noon bilang dote sa mga mayayamang pamilya. Tapos, ito namang isa. Hinding-hindi magdidikta ang isang mangmang sa kung anong dapat kong gawin.
Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan yan? Ipapahiya kita sa lahat. May konsensya ka pa ba? Maayos ka lang ba? Mga ate, anong nangyayari sa inyo? Umuwi na tayo. Sige. Momo, dahil nandito na kaming mga ate, wala nang mga ngahas na apihin ka. Huwag kang mag-alala, Momo. Kami na ang magbabantay sa iyo mula ngayon. Momo, napakagaling mo talaga ngayong araw. Momo, napakagaling mo sa pagkilala ng mga hiyas ngayon. Kayong tatlong mga ate na palihim na nakikipagkita kay Momo, bakit hindi nyo man lang sinabi sa akin? Panganay na ate? Pangalawang ate? Pangatlong ate? Ano pa ba ang mga tinatago ninyong lihim? Momo, gusto mo bang sumama sa pag-uwi kasama si ate? Marunong gumawa ng mga matatamis na pagkain si ate. Maaari kang pumunta sa shop ko at kumain doon kahit kailan mo gusto. Mga ate, bakit parang ang kakaiba ng mga kilos ninyo? Momo, mag-isa ka lang bang naninirahan dito? Napakapagod naman yan. Hindi naman po mahirap. Dito na ang bahay ko. Sanay na po ako rito. Momo, malalim na ang gabi. Magpahinga ka na ng maaga. Sige po. Tama siya, Momo. Huwag mong kalimutang ilak ng mabuti ang mga pinto at bintana bago matulog. Babalikan kita bukas at dadalhan kita ng masarap na pagkain. Babalik uli si ate bukas para bisitahin ka. Darating din ako sa tamang oras bukas. Bukas, dadalhan kita ng cake. Siguradong magugustuhan mo yun. Kung ganoon, magkita na lang po tayo bukas mga ate. Ipa-DNA test na natin siya bukas. Para sa wakas, ay makasiguro na tayo ng tuluyan. Baka kung bigla nating ipa-DNA test, ay magulat o matakot siya. Pero ang sabi ni Mayordomo Zhao, 2 linggo na lang ang natitira. Kailangan na nating magmadali. Ang tingin ko ay maaari natin siyang dalhin para magpa-medical check-up at isabay na natin ang DNA test doon. Sa paraang ito ay hindi tayo pagdududahan. Sumasang-ayon ako sa ideya ni Fourth Sister. Magandang paraan iyan. Ako na ang bahalang magpalusot. Maaari ko siyang ipaghanda ng matatamis para gumaan ang kanyang loob. Sige, ganoon ang gawin natin. Pagkatapos ng DNA test, maaari na nating formal na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Si. Kaya pala gusto ni na ate na tanggapin ako. Ibig bang sabihin ay magkakaroon na ako ng nanay mula ngayon? Sabi po ng mga tita na maganda ang resulta ng pagsusuri. Ibig po bang sabihin nito ay 7 na ang magiging nanay ko? Kumpirmado na po ngayon. Si Momo ang tagapagmana ng pamilya at ang ulat na ito ang matibay na ebidensya. Tungkol naman po sa nakasulat sa huling habilin na 15% ng share, sa tingin ko ay hindi pa natin pwedeng sabihin iyon kay Momo. Sang-ayon ako. Uhaw si Momo sa pagmamahal ng pamilya. Kapag nalaman niya na lumapit lang tayo sa kanya para sa mga share, siguradong masasaktan siya ng lubos. Ang mungkahi ko ay unahin muna nating patatagin ang ating relasyon sa kanya. Sa bagay, may punto ka naman. Pero 2 linggo na lang ang natitirang oras. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang natin itong ipagpapaliban, di ba? Alam kong gipit na tayo sa oras, pero ang damdamin ang pundasyon natin. Mabuti ang tingin sa atin ni Momo ngayon. Kailangan nating ipadama na kailangan niya tayo at magtiwala siya sa atin. Sa ganoong paraan, kapag pinag-usapan na natin ang tungkol sa custody, mas madali na para sa kanya ang tanggapin ito. Sa tingin ko, magpalit-palitan muna tayo sa pag-aalaga kay Momo para maramdaman niya ang init ng isang tahanan. Sang-ayon ako sa opinyon ni Panglimang Ate. Dapat muna nating ipadama sa kanya ang pagmamahal. Tungkol naman sa mga share, pwede natin iyang pag-usapan ng dahan-dahan. Pabor din ako dyan. Sige, susundin ko kayo. Kapag nakuha na natin ang buong tiwala ni Momo, saka natin pag-usapan ang tungkol sa guardianship. Saan po tayo susunod na mamasyal, mga ate? Sige, anong gusto mong laruin? Sasamahan ka naming lahat. Gusto mo bang kumain tayo ng ice cream? Pero habang naglalaro tayo, mag-iingat ka dapat, ha? Pendant? O mahal kong pendant? Magkakaroon na ako ng mga nanay sa wakas. At hindi lang isa, kundi 7 nanay pa. Simula ngayon ay hindi ko na kailangang maging mag-isa pa. Mga madam, natanggap ko na po ang mga resulta ng DNA test. Kinukumpirma nito na si Linmo ang tagapagmana ng pamilya. Ayon sa patakaran, kung sino ang unang makakuha ng custody sa kanya, mapupunta sa kanila ang mga share. Nakahanda na po ang mga dokumento. Gusto niyo na po bang ayusin ang mga ito ngayon? Mayordomo Joe, napag-usapan na po namin na huwag muna nating isipin ang tungkol sa kustudiya.
dapat muna nating alagaan si Momo. Tama. Sa kondisyon ng isip ni Momo ngayon, hindi pa siya dapat masangkot sa mga isyu ng interes na ito. Oo, ang pag-aalaga kay Momo ang pinakamahalaga. Iyan din ba ang iniisip ninyong apat? Opo. Naintindihan ko ang saloobin ninyong 7. Ngunit ganoon talaga ang nakasaad sa testamento. Pinapaalalahanan ko lang kayong 7 na tumatakbo ang oras. Kapag nakapagdesisyon na kayo, kontakin nyo lang ako. Mga ate, mula ngayon, ito na po ba ang kwarto ko? Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Ngayong taon, magkakaroon tayo ng isang masayang selebrasyon ng bagong taon. Momo, ang mga merienda at regalong ito ay inihanda naming lahat para sa iyo. Ang mga pagkain ito, maaari mo nang kainin kahit kailan mo gusto. Gabi na. Momo, maghapon kang naglaro ngayon. Napagod ka ba? Magpahinga ka na ng mabuti. Sige po, mga ate. Salamat din po sa inyong lahat. Magpahinga na rin po kayo. Ngayon, malaki ang tiwala sa atin ni Momo. Dapat nating makuha ang kanyang kustudiya para makuha ang mga shares. Oo, papalapit na ang takdang oras. Dapat na tayong kumilos agad. Sa tingin ko dapat ay lumaban tayo ng patas. Kahit anong mangyari, kailangang makuha ang kustudiya. Hindi natin ito hahayaang makuha ng iba. Iyon pala iyon. Hindi pala totoo na gusto nila ako. Ginagawa lang nila ito para sa mga shares at para sa pera. Mga ate, aalis na ako. Salamat po sa paglalaro sa akin itong mga nakaraang araw. Momo, ipinagpainit kita ng gatas. Mas sasarap ang tulog mo pagkatapos mong uminom nito. Nasaan si Momo? Momo, wala na si Momo, umalis na siya. Siguradong narinig ni Momo ang usapan natin kanina. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat binanggit ang tungkol sa mga share. Hindi mo lang kasalanan yon, may pananagutan din ako. Wala nang silbi ang pag-uusap tungkol diyan ngayon, kailangan na nating mahanap agad si Momo. Sige, tara na. Anong gagawin natin? Hindi matawagan ang cellphone ni Momo, hindi kaya nalagay siya sa kapahamakan? Napakalalim na ng gabi. Saan naman kaya siya pupunta? Kasalanan ko ito. Dapat naging mas maingat ako para na itanong sa kaniya kung may iba pa siyang gustong puntahan. Momo, nasaan ka ba talaga? Momo, Magbabagong taon ngayon kaya maraming tao kahit saan. Kung may mangyaring masama, anong gagawin natin? Gawin ang lahat ng makakaya. Gamitin niyo agad ang lahat ng koneksyon para mahanap si Lin Mo. Babalik na naman ba ako sa panahon noong palagi akong nagugutom? Gamit lang ba ako para makakuha ng pera? Bakit ang mga ate ko, mabait lang sa akin para sa mga share? Gusto ko lang naman ng isang pamilya. Ang makasama ang mga mahal ko sa buhay. Ikaw, Kowintas, nararamdaman mo rin ba ang lungkot ko? Pinapagaan mo ba ang loob ko? O baka binabalaan mo ako? Na may kakaiba sa malapit? Imperial Green. Ganoon ka pala ka-espesyal. Ang galing. Dahil sa iyo, maibebenta kita para sa pera. Tapos makakabili ako ng maraming masasarap na pagkain. Hindi ba iyan ang tangang iyon? Ano? Naglalaro ka na ba ngayon sa pagpupulot ng mga bato? Hindi lang ito basta-bastang bato. Ito ay Imperial Green. Napakamahal nito. Imperial Green? Alam mo ba kung ano ang Imperial Green? Iyon ang pinakamataas na kalidad ng jade na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Sa itsura mong iyan, makakahanap ka ng Imperial Green? Tingin ko ay nagugutom ka na kaya nagdidelirio ka na. Nagkakaguni-guni ka na siguro. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Isang basyong bato lang? Nagagawa mo ng magyabang sa harap ko? Sisirain ko ito ngayon? Tingnan natin kung paano ka pa makakapagyabang. Sinira mo ang aking kayamanan. Ito? Totoo nga bang Imperial Green ito? Ikaw na hangal, paano ka nakapulot ng ganitong kayamanan? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Napakamahal nito. Gusto mo ba? May bibigay ko ito sa mas mababang halaga para ibenta sa iyo.
Mukhang ang hangal na ito ay may tunay na kakayahang kumilala ng mga hiyas. Kung makokontrol ko lang siya, siguradong sa hinaharap ay makakahanap pa ako ng mas maraming kayamanan at tiyak na magiging napakayaman ko na. Si, sumama ka sa bahay ko? Kukuha ako ng pera para ibayad sa iyo. Sige po. Hi. Isang gabi na akong naghahanap, lahat ng lugar na maiisip ko ay napuntahan ko na, pero wala pa ring balita tungkol kay Momo. Kasalanan ko ang lahat. Kung ipinaliwanag ko lang ng mabuti kay Momo, hindi sana siya palihim na umalis. May kasalanan din ako. Hindi ko dapat inuna ang pagkumpirma sa pagkatao niya at kinaligtaan na 5 na taon lang ang kaisipan niya, ang gusto lang naman niya ay ang pagmamahal ng isang pamilya. Kung may mangyaring masama kay Momo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ngayon, ang gusto ko lang ay maiuwi si Momo ng ligtas para maalagaan siya ng mabuti at makabawi sa lahat ng pagkukulang ko. Sa huli, ang pagiging makasarili natin ang nagpahamak sa kanya. Basta mahanap lang si Momo, handa akong gawin ng kahit ano. Salamat sa pagtitiyagaan ninyo rong pito. Isang gabi na kayong walang pahinga, uminom muna kayo ng mainit na tsaa para guminhawa ang inyong pakiramdam. Mayordomo Joe, nakapagdesisyon na ako. Formal na akong bibitaw sa mga shares. Ang tanging hiling ko ngayon ay mahanap si Momo para makabalik siyang ligtas. Ako rin. Para sa akin, mas mahalaga si Momo kaysa sa kahit anong laki ng shares na yan. Susuko na rin ako. Basta mahanap lang si Momo ng walang galos, wala nang iba pang mahalaga. Susuko na rin kami. Susuko na rin po kami. Nagdesisyon na rin po kaming sumuko. Dahil na isang tabi na ninyong pito ang inyong mga pansariling interes at pinahalagahan si Momo, isa itong magandang balita. Ngunit ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang mahanap si Momo. Mayordomo Joe, may balita na ba kayo tungkol kay Momo? Kakakuha ko lang ng balita, kinuha ng mga masasamang tao si Momo. Ang kumuha sa kanya ay ang taong nanggulo sa kanya noong nakaraang subasta, si Zhang Li, sa isang luma at abandonadong bodega. Ano? Ang walang hiyang Zhang Li na yan. Nagawa niya talagang kunin si Momo. Huhulihin ko talaga ang Zhang Li na yan. Dapat niyang malaman kung ano ang kalalabasan ng pananakit niya kay Xiao Bao. Hindi natin hahayaang masaktan si Momo. Kahit ibuhos ko ang lahat ng lakas ko, ibabalik ko siya rito. Sasama rin kami. Bata, alam kong mayroon kang pambihirang galing sa pagkilatis ng kayamanan. Suriin mo ang tumpok ng mga batong iyan para sa akin kapag nahanap mo ang diamanteng berde. Bibigyan kita ng pagkain. Napakasama mong tao. Hindi ako tutulong sa'yo. Maghintay ka lang. Siguradong may magliligtas sa akin at maikukulong ka. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. Hindi kita papakainin. Napakasama mong tao. Hindi kita tutulungan. Maghintay ka lang. Tiyak na may darating para iligtas ako at ipakukulong kita. Lalaban ka pa talaga? Tigasin ka talaga at ayaw mong makinig. Paparusahan kita ngayon para malaman mo ang kapalit ng hindi pagsunod. Tigil. Bitawan niyo si Momo. Ate, Huwag kayong lalapit. Kapag lumapit pa kayo, gagawan ko siya ng masama. Kapag pinilit nyo pa ako, gagawin ko ang... Mukhang gusto mo talagang maparusahan. Ate Suman, okay ka lang ba, Ate Suman? Ate Suman, ayos ka lang ba? Ate Suman. Manman, ayos ka lang ba? Malubha ba ang sugat mo? Masakit ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, panganay na ate. Buti na lang at ayos lang si Momo. Ate Man, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Ayos lang iyon. Ang protektahan ka ay talaga namang responsibilidad naming magkakapatid. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. 4 na ginang, hayaan nyo na po sa akin ito.
Momo, pasensya na. Mali kami noon, na lumapit kami sa iyo nang may ibang balak. Kaya naging ganyan ang pakiramdam mo. Hinding-hindi na tayo mag-aaway pa ulit. Magtiwala ka sa akin kahit isang beses na lang, okay? Sipo. Hindi kami naging mabuti dati. Nilapitan ka namin ng may ibang intensyon na naging dahilan kung bakit wala kang tiwala sa amin. Hinding-hindi na kami makikipag-away muli sa hinaharap. Pwede mo ba akong pagkatiwalaan muli kahit isang beses lang? Aw. Tama siya, Momo. Masyadong padalos-dalos ang mga ginawa namin noon, kaya nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. Simula ngayon, pangangalagaan na kitang mabuti para maging masaya ka araw-araw. Momo, maaari mo ba kaming pagkatiwalaang muli? Pakiusap? Momo, basta ba mapapatawad mo kami, ibibigay ko ang kahit anong nais mo. Sa totoo lang, alam ko naman, na totoo ang kabutihan niyo sa akin. Natatakot lang ako na baka panandalian lamang ang lahat. Paano kung sa bandang huli, ay hindi niyo na pala ako kailangan? Anong gagawin ko? Momo, hindi mo kailangang mag-alala. Bibigyan ka namin ng panahon para makapag-isip ka. Maghihintay kaming lahat hanggang sa maging handa ka na. Maaari na ba talaga akong magkaroon ng isang tunay na pamilya? Momo, kakagaling lang ni Ate Suman, kaya samahan mo muna siyang magpahinga. Opo. Pangalawang ate, kumain ka ng mansanas. Sabi ng doktor, ang isang mansanas bawat araw ay naglalayo sa atin sa sakit. Salamat, Momo. Ngayong huli na si Jiangli, hindi na tayo kailangang matakot pa. Aw. Nararapat lang sa kanya ang nangyaring iyon. Sa susunod, wala nang mangangahas na apihin ang Momo natin. Nandito rin kami para samahan si Momo at si pangalawang ate. Nalaman kong si Zhang Li ay may malakas na puwersang sumusuporta sa kanya at hindi birong kapangyarihan ang mga ito. Tingin ko, ang pakay nila ay ang mana ni Momo. Anong puwersa iyan? Nalaman mo ba kung sino talaga sila? Ano ang balak nilang gawin? Hindi pa namin mahanap ang tunay nilang pagkakakilanlan sa ngayon. Momo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming protektado ka namin. Hindi rin natin alam kung kailan sila muling lilitaw. Nagdagdag na ako ng mga security guard at nagpalagay na rin ako sa paligid ng mansyon ng mas maraming CCTV. Nagpadala na ako ng dagdag na mga security guard at nagpalagay na rin ako sa paligid ng villa ng mas maraming CCTV. Kapag sinubukan nilang pumunta, siguradong agad nating malalaman. Pero kailangan pa rin nating maging mapagmatsyag. Kailangan nating imbestigahan ng mabuti kung sino talaga ang taong iyon. Sino ka? Anong gagawin mo? Hindi importante kung sino ako, ang importante ay ibigay niyo sa akin si Linmo. Asa ka? Kung gusto mong kunin si Momo, dumaan ka muna sa akin. Kayo, maghanda kayo sa akin. Momo, hindi ka ba natakot? Ang simbolo na iyon, napakakakaiba. Mukhang hindi na natin pwedeng hintayin lang ang pag-atake nila. Kailangang tapusin na natin ang panganib na ito. Nahanap ko na. Ito na nga iyon. Momo, sigurado ka ba na ang emblem sa baywang ng lalaking nakaitim ay katulad nito? Opo. Momo, sigurado ka ba na ang lengkana sa baywang ng lalaking nakaitim ay ito? Oh. Tila ito ay isang lihim na simbolo ng sangay ng pamilya. Napaka-espesyal ng simbolong ito. Hindi ako magkakamali. Ang sangay na ito ay pinalayas sa pangunahing pamilya dahil sa pagkatalo sa agawan ng kapangyarihan. Masyado na silang sobra. Paano nila nagawang kuhanin ang isang walang malay na bata dahil lang sa ari-arian? Pagkatapos ito, Hindi pa panahon para sa isang hangal. Nadiktahan ako sa dapat kong gawin.
Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan siya? Ibubunyag kita. Tao ka pa ba? Maayos ka lang ba? Kailangan natin silang mahanap at pagbayarin sila. Para mahanap sila, kailangan muna nating matunton kung saan sila nagtatago. Nakita ko na. Nasa loob sila, ng bodega kung saan ako kinuha. Maraming tao roon, at may isa pang malaking marka ng simbolo. Mag-ingat kayo. Posibleng may tambangan dito. Tumatawag kay Yung saan tayo pupunta susunod? Magpatuloy lang sa paglakad. Siguraduhin hindi tayo mapapansin. Hoy! Tingnan nyo. Ang mga antigong ito, puro mga nakaw na gamit ito. Lahat ng ito ay mula sa bahay ng mga residente na kinuha ng mga magnanakaw. Hindi ba't ito ang mga sinaunang kayamanan ng pamilya namin? Bakit nandito ang lahat ng ito? Kailangan nating bawiin ang mga ito. Sugod na tayo ngayon din. Kailangang mabawi natin ang mga ito. Huwag padalos-dalos. Kailangan nating gumawa ng plano. Uy, tignan nyo. Susugod na tayo sa loob ngayon din. At siguradong kukunin natin iyon pabalik. Huwag tayong basta-basta kumilos. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Uy, tingnan nyo. May mga nakatambak na karton sa sahig. Pwede natin silang silaban para makuha ang atensyon niya at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na pasukuin siya. Magandang ideya yan. Sino ka? Uy, gamitin mo ito. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Bakit mo pinupuntirya si Momo? Uy, tingnan nyo ang suot niyang hiyas. Ay, tingnan nyo ang kanyang kuwintas na jade. Ang jade na ito. Bakit parang nakita ko na ito dati? Pakiramdam ko rin ay pamilyar ito. Mama Shen, Moma, palagi kitang poprotektahan. Mama Shen, Hayop ka. Nagawa mong saktan si panganay na ate. Xiao, bilis. Ituloy mo. Aalisin ko ang suot mong maskara at titingnan ko kung kanino ka talagang kampi. Huwag mong galawin ang maskara ko. Pinapayuhan kitang sumunod na lang. Alisin mo na agad ang maskarang yan. Kundi ay isusumbong kita at ipapakulong sa mga autoridad. Siya. Hindi ka na makakatakas. Alisin mo ang maskara. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa iyo. At baka gumaan pa ang parusa mo. Hindi ka na makakatakas. Hubarin mo ang iyong maskara. At sabihin kung sino ang nag-utos sa iyo. Para mabigyan ka pa ng pagkakataon. Kainis? Nakatakas pa rin siya. Maaari siyang magtago pero hindi siya makakalayo. Sundan natin ang mga ebidensya. Tiyak na mahuhuli natin siya. Mama Shen, ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ayos lang ako. Bumalik muna tayo sa mansyon para makapag-usap. Si.
Sa 7 binibini, ang tungkol sa organisasyon sa likod ng mga nakaitim, ginagawa po namin ang lahat para matuntun sila. Bukod pa rito, ang issue tungkol sa hatian ng shares at ang karapatan sa pangangalaga sa Linmo, kailangan na po nating pag-usapang muli. Dahil sa mga nangyari, mas lalo kong naintindihan na hindi importante ang shares at kapangyarihan, ang kaligtasan at kaligayahan ni Momo ang dapat nating unahin. Iminumungkahi ko, hatiin nating 7 ng pantay-pantay ang shares at sama-sama nating alagaan si Linmo. Pumapayag ako. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa issue ng mga shares, nagkaroon tayo ng napakaraming hindi pagkakaunawaan at muntik pa nating masaktan si Linmo. Ngayon, dapat tayong magtulungan ng sama-sama para matulungan si Momo at matulungan siyang bumalik sa normal. Sang-ayon ako diyan. Pati rin po ako. Pati rin po ako. Pati rin po ako. Mula ngayon, kami na ang magiging 7 madrasta ni Linmo. Sama-sama natin siyang poprotektahan at gagamutin ang kanyang karamdaman. Wala na sa atin ang dapat mag-away pa dahil sa usapin ng shares. Isang malaking biyaya para kay Linmo na nagkasundo po kayong 7. Ito po ang kasunduan para sa magkakasamang guardianship at ang mga dokumento para sa distribusyon ng shares. Nakasaad ng malinaw sa kasunduan, nahahatiin ng pantay sa inyong 7 ang mga shares. At kayong 7 rin po ang magsisilbi bilang mga legal na guardian ni Linmo kung saan ang mahahalagang desisyon ay pagbobotohan ninyong 7. Ano man ang mangyari, kailangang makuha ang karapatan sa bata. Hindi pwedeng maagaw ito ng iba. Iyon pala, hindi nila ako totoong gusto dahil lang sa mga share sa kumpanya, dahil sa pera. Mga ate, aalis na po ako. Salamat sa inyong lahat sa pagpapasaya sa akin. Ang galing. Mula ngayon ang Linmo ay magkakaroon na ng 7 nanay. Ayos! Mula ngayon si Linmo ay magkakaroon na ng 7 ina. Pwede tayong maglaro ng sama-sama, kumain ng sabay-sabay, at magdiwang ng bagong taon ng magkakasama. Hinding-hindi magkakahiwalay ang ating pamilya. Xiaobao, nasa labas kami ngayon para bumili ng mga gamit para sa New Year. Uuwi kami para samahan ka kapag holiday na. Namimiss mo ba kami? Wala pang 2 oras mula nang lumabas kayo, pero 8 beses na kayong tumatawag. Pangatlong ate, huwag ka munang magsalita nang tapos, hindi ako naniniwala na kapag ikaw naman ang lumabas, hindi mo rin siya mamimiss. Matino ang pag-iisip ko. Isa akong matatag na babae. Babay. Halika, sasamahan ka ni Momo na magbasa ng libro. Sipo? Tingnan niyo po ang kwintas na jade na ito. Kamukha po ito ng suot ng lalaking nakaitim. Hindi ito basta ordinaryong jade. Ito ang mahalagang gamit ng ikalawang tiyuhin ng pamilya. Wala na siya mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Dapat ay kasama ang kwintas na ito noong inilibing siya. Pero bakit nasa lalaking nakaitim ang jade ng ikalawang tiyuhin? Pero bakit may dala ang lalaking nakaitim na pendant ni ikalawang amain? Hindi ito tama. Peke lang kaya ang nangyaring aksidente kay ikalawang amain noon? O baka naman may gumagamit ng pendant niya para magpanggap? Masamang tao ba si ikalawang amain? Bakit may taong ginagamit ang pendant niya sa kanilang ginagawa? Si ikalawang amain noon ay nabigo sa agawan para sa pwesto bago siya biglang nawala. Ngayong ang pendant ay nasa kamay na ng mga lalaking nakaitim. Tiyak na may sabuatan sa likod nito. Ang pinakaimportanteng gawin ngayon ay alamin agad ang totoo kung bakit ang lalaking nakaitim ay may pendant ni ikalawang amain. Totoo man ang nangyari noon o hindi, basta't sinubukan niyang saktan si Momo, hindi namin siya hahayaang makatakas.
Kayong apat, malalim na ang gabi, uminom muna kayo ng gatas at magpahinga po. Hindi naman kailangang madaliin ang lahat. Mas makakapag-isip kayo kung nakapagpahinga na. Salamat sa pag-aalaga, Mayordomo Joe. Magpapahinga na rin po kami agad. Mayordomo Joe, parang nasugatan yata ang iyong kamay. Hindi po. Siguro po noong nag-i-stretch ako kanina. Ay, wala po ito. Tingnan niyo po. Mayordomo Joe, bihirang umalis ng villa, kaya hindi siya basta-basta masasaktan. Mayordomo Joe, magpahinga ka na rin ng maaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalabas para maglaro? Lalabas tayo para magsaya. Papasok na sa eskwela si Momo bukas. Paniguradong magugustuhan niya ang bag na ito. Nilagay ko rin ang mga paborito niyang libro. Sinadya kong gawin itong maliit na bronze artifact. Mahilig si Momo sa mga antigo. Siguradong maibabahagi niya ito sa kanyang mga kaklase. Ginuwan ko rin si Momo ng isang name tag. Mayroon itong paborito niyang disenyo ng panda. Napaka-cute talaga nito. May naririnig ba kayong ingay? Anong ingay iyon? Naku, nasa panganib si Momo. Nakahihilo ang aking ulo. Bitiwan mo si Momo. Sino ka ba? Bakit mo siya kinuha ng sapilitan? Huwag kayong lalapit. Kung hindi, pagbabayarin ko ang batang ito. Bitiwan mo na si Momo. Pera ba ang gusto mo? Ibibigay namin kahit magkano. Pakibitiwan na siya. Napakasama mong tao. Ibalik mo na si Momo sa amin. Kung hindi, makakatikim ka sa amin. Kailin mo lang siya magkakaroon ng tunay na halaga kapag sumama siya sa akin. Kayong mga babae, hinding-hindi niyo siya mapoprotektahan. Wala nang maraming daldal. Sabay-sabay tayong sumugod at bawiin natin si Momo. Sabi ng huwag kayong lalapit. Kung hindi, talagang paparusahan ko ang batang ito. Bitaw na. O talagang may mangyayari sa iyong masama. Bitiwan mo si Lin mo. Patingin nga sa mukha mo kung sino ka ba talaga. Bilis, alisin ang maskara niya para makita kung sino ang kriminal na ito. Bilis, tanggalin mo ang maskara niya para makita natin kung sino talaga siya. Mabuti na lang at wala siyang sugat. Ang mga lalaking iyon na nakaitim, nagawa nilang pumasok ng hindi napapansin, na nakapasok sa villa, at nilagyan tayo ng gamot na pampatulog. Sa higpit ng seguridad ng villa na ito, ibig sabihin ay ganoon na ba kalakas ang impluwensya nila rito? Mukhang panahon na para siyasatin ng mabuti ang lahat ng taong nakapaligid sa atin. Opo. Mabuti na lang at nakaalis ako agad. Ang kukulit talaga ng mga babaeng iyon.
Mayordomo So. Ikaw ba ang lalaking nakaitim? Mayordomo Joe. Ginang Chu, gabi na po. Bakit hindi pa kayo nagpapahinga? Kanina lang ay may lalaking nakaitim na pumasok sa kwarto ni Momo. Mabuti na lang at mabilis kaming nakarating. Pero masyado siyang pamilyar sa loob ng mansyong ito. Nagawa niya kaming lagyan ng gamot nang hindi man lang namin namamalayan. Nangangamba ako na baka ang mga tauhan nila ay nakapasok na dito sa loob. Ano? May nangyaring ganon? Maayos lang ba si Lin mo? Ligtas si Momo. Pero hindi pa nawawala ang epekto ng gamot, kaya hindi pa siya nagigising. Mayordomo Cho, matagal ka na dito sa mansyon. Pamilyar ka na sa lahat ng mga tao at kaganapan dito. Maaari bang pakiusapan kita na mag-imbestiga para makita kung mayroong kahina-hinalang tao? Sige po. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Chu. Maaga ako magsisiyasat bukas ng umaga. Sisiguraduhin kong wala nang makakapasok na kahina-hinalang tao dito at sisiguraduhin ko ang kaligtasan ni Lin mo, pati na ang inyong tatlo. Mayordomo Zo, bakit parang namumutla ka? Ah, opo. Maaring, baka sinisipon lang ako? Giniginaw po ang buong katawan ko. Wala po ito. Hindi lang po maganda ang pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganoon. Tulungan niyo po ako. Ina, mga inay, tulungan niyo po ako. Lin mo, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa iyo? Wala po ito. Pero yung lalaking nakaitim kagabi, nakakatakot siya. Pagkagising ko po, nandoon na siya sa tabi ng kama ko. Huwag kang mag-alala, Momo. Poprotektahan ka naming mga nanay mo. Hindi mo na kailangang matakot pa. Naisagawa ko na ang pagsisiyasat. Sa seguridad at mga tauhan ng villa, wala kaming nahanap na kahina-hinalang tao. Mayordomo Joe, anong nangyari sa balikat mo? Huwag. Bitawan niyo si Momo. Ate? Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit! Kapag lumapit pa kayo, hindi ako magdadalawang isip na saktan siya. Kapag pinilit niyo pa ako, gagawin ko ang Parang gusto mong pagbayarin kita. Sumanate, ayos ka lang ba? Sumanate? Paggising ko po kasi kaninang umaga, masyadong nahilo ang ulo ko. Kaya hindi ko sinasadyang maumpog ito, pero wala naman po itong seryosong problema. Ito ay minana pa mula sa kahon ng aming pamilya. Ang pinuno ng pamilya mismo ang nagbigay nito sa akin at sinabi niyang huwag ko itong ipagsasabi kahit kanino. Sa loob nito ay nakatago ang huling katunayan upang makumpirma ang pagiging tagapagmana na ang Dragon Jade ni Momo lamang ang tanging makakabukas nito. Bukas na bukas din ay formal na nating ibibigay ito sa pangangalaga ni Momo. Isang bagay na napaka-importante ay ibibigay natin kay Lin mo. Sigurado ba kayo rito? Narito tayong tatlo, ano ba ang magiging panganib? Tsaka, ang Jade lang ni Momo ang makakabukas nito. Walang makakaagaw nito. Mayordomo Joe, bukas ay sasamahan ko si Momo upang tingnan ang kanyang eskwelahan. Ipinapaubaya ko muna sa iyo ang mga gawaing bahay. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po ng maigi ang buong villa.
Mayordomo Joe, ano ang ginagawa mo rito? Gusto mo bang nakawin ang aking kahon? Mayordomo Zhao, anong ginagawa mo rito? Gusto mo bang nakawin ang box ko? Ay, Momo! Tinitingnan ko lang po kung maayos ang pagkukumot sa inyo. Masyadong mahalaga ang box na ito, kaya itatabi ko na po sana. Mama, may gustong kumuha ng box ko. Mayordomo Joe, ikaw siguro yung nakaitim na damit, no? Pinagnanasaan mo ang mana at binalak mo pang kuhanin si Momo. Ngayong bistado ka na. May balak ka pa bang magpaliwanag? Dahil nahuli nyo na ako, hindi na ako magpapanggap. Ang mana ng pamilya ay dapat talagang may bahagi ako. Ilang taon akong nagtiis. Pagod na ako. Wala kang utang na loob. Mabuti ang trato ng pamilya sa iyo, bakit mo nagawa ang napakawalang hiyang bagay na ito? Wala nang saysayang usapan. Ngayong araw na ito, itong box ay mapapasa akin. Mayordomo Joe, akala mo ba totoo ang box na yan? Mayordomo Cho? Hindi mo naman siguro iniisip na hahayaan lang namin ang mahalagang bagay na iyan na basta na lang nakalagay dito, di ba? Ang box na yan ay sadyang ginawa bilang bitag para sa iyo. Nakuha nyo akong linlangin. Lakas ng loob mong lokohin ako. Ikaw pala ang paulit-ulit na nagpapahamak kay Momo, hindi ba? Hindi ako makakatanggap ng pagkatalo. Basta makuha ko lang ang pendant na jade, makukuha ko na ang yaman ng buong pamilya. Bakit yung ba ako pinipigilan? Tumigil ka na sa pagsasalita. Ikaw ang kumuha kay Momo. Ikaw ang taong nakasuot ng itim. Dahil sa iyo si Momo, ilang beses siyang muntik na mawala sa atin. Malinaw na ang ebidensya laban sa iyo. Mayordomo Zhao, ano po ang dahilan at pinatawag niyo kami? Pinatawag ko kayong pito ngayon para ipaalala sa inyong lahat. Ayon sa huling habilin, mayroon na lang 2 linggo para hanapin ang tagapagmana. Malinaw ang nakasaad sa testamento. Sa inyong pito, kung sino ang unang makakahanap sa tagapagmana at makakapagdala sa kanya pabalik sa pamilya, ay siyang makakakuha ng 15% ng mga shares ng grupo. Kapag natapos na ang oras at wala pa rin nakakagawa nito, ang mga shares ay automatikong mapupunta sa charity fund ng kumpanya. Mga kababayan, natanggap ko na po ang resulta ng DNA test. Kumpirmadong si Linmo ang tagapagmana ng pamilya. Ayon sa mga panuntunan, kung sino ang unang makakakuha ng kanyang pangangalaga, sa kanya mapupunta ang mga shares. Handa na ang mga dokumento. Kailangan na bang ayusin ito ngayon? Salamat sa pagod ninyong pito. Hindi kayo nakapagpahinga buong gabi? Uminom muna kayo ng mainit na tsaa para guminhawa ang pakiramdam nyo. Mayordomo Joe, nakapag-isip na ako, formal ko nang isinusuko ang aking karapatan sa mga shares. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay mahanap si Momo at makabalik siyang ligtas. Ako rin. Sa puso ko, si Momo ay hamak na mas importante kaysa sa mga shares na iyan. Susuko rin ako. Basta maging ligtas lang si Momo, wala nang ibang mahalaga. Susuko rin kami. Susuko rin kami. Nagdesisyon na rin kaming sumuko. Dahil isinantabi na ninyong pito ang pansariling interes at mas inuna si Momo, mabuting balita iyan. Pero ang pinaka-importante ngayon ay, mahanap si Momo. Mayordomo Zhao, may balita ka na ba tungkol kay Momo? Gusto mo pang magpalusot? Mayordomo Zhao, wala ka nang matatakasan. Sabihin mo na sa akin ang buo mong plano. Mahigit 30 taon na akong naninilbihan bilang katiwala at pinanood ko kayong mga nakababata sa akin na isa-isang umaasa lang sa bunga ng pinagpaguran ng iba. Noong naging bigo si pangalawang Panginoon sa kaniyang pagmamana, nais ko pa siyang samahan. Na muling bumangon, hindi ko inasahang mawawala siya ng ganoon na lamang at kinalaunan ay natuklasan ko ang sikreto ng pamilyang ito. Kapag nahanap ang tunay na tagapagmana, ay maari nang makuha ang mga shares. Kaya nagsimula akong mag-imbestiga ng lihim. Sa wakas ay nahanap ko rin si Linmo. Plano ko sana siyang ilayo ng palihim. Ngunit hindi ko akalain na kayong lahat ay sadyang napakamapanuri. Kaya pinainom mo kami ng pampatulog.
at nagkunwaring nakaitim para kunin si Momo, wala ka ba talagang takot na labagin ang mga patakaran ng pamilya? Patakaran? Ano ba ang silbi ng patakaran? Kapag pera na ang nakataya. Akala ko talaga ay perpekto na ang plano ko. Pero hindi ko akalaing sa inyo lang pala ako babagsak. Mayordomo Joe, masyado kang naging sakim. Ang yaman ng pamilya ay hindi nakukuha sa pang-aagaw, kundi sa pamana at responsibilidad. Puro stocks at kapangyarihan lang ang nakikita mo, pati ang konsensya mo ay nawala na. Tama, Mayordomo Joe. Ang pera at interes ay hindi ang pinakamahalaga. Ang pinakaimportanteng bagay ay ang makasama at alagaan ng pamilya. Kung nagtrabaho ka lang sana ng mabuti, irerespeto ka naming lahat, aalagaan at ituturing na tunay na pamilya. Pero mas pinili mo talagang maging masamang tao. Napakarami kong isinakripisyo para sa pamilyang ito. Bakit sa huli ay wala man lang akong makukuha? Hindi ako makapayag. Hindi sa wala kang nakuha, kundi maling landas ang pinili mo. Tinawagan ko na ang mga nakatatanda sa pamilya, paparating na sila rito, at parurusahan ka ng naaayon sa ginawa mo. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng parusahan. Marami pa akong pangarap na dapat tuparin. Kung sino ang may hawak ng kwintas, siya ang tagapagmana. Nanay, iligtas niyo po ako. Huwag ka nang lumaban dahil hindi ka na makakatakas. Naglakas loob ka pa, talagang saktan si Momo. Huwag ka nang lumaban dahil hindi ka makakatakas. May balak ka pa bang saktan si Momo? Bitawan niyo ako. Ang pendant na iyan ay dapat mapunta sa taong may kakayahan. Si Linmo ay isang hangal lamang. Anong kakayahan ang mayroon siya? Nagtiis ako ng mahigit 30 taon. Hindi ako papayag na matalo ng ganito. Ang pag-aari ng pamilya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagnanakaw. Masyado ka nang nahuhumaling. Nawawala ka na sa katinuan. Hindi pa ako talo. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Kabisado ni Mayordomo Joe ang bawat sulok ng villa. Kapag nakatakas siya ngayon, siguradong babalik pa rin siya rito. Ang Jade Panon ni Linmo, makukuha ko rin iyon sa takdang panahon. Buisit, naghanda na pala siya ng malulusutan. Nay, babalik pa ba siya? Medyo natatakot po ako. Huwag kang matakot. Sisiguraduhin naming poprotektahan ka namin. Pero ang prioridad natin ngayon ay ang makahanap agad ng solusyon para hindi na muling masaktan si Linmo. Ano itong bagay na ito? Parang isa itong gamit na laging daladala ni Mayordomo Joe. Baka sakaling may nakatago ritong mga clue. Ang pattern na ito ay mukhang isang uri ng code. Posible kayang may kinalaman ito sa mga kasabwat niya? Pero laging mag-isa si Mayordomo Joe, wala akong nabalita ang may kasama siya. Mga nay, parang umiiyak po ito. Sinasabi nito sa akin na ginagamit ito para makipag-ugnayan sa iba at para sa isang masamang plano. Kung isa nga itong kagamitan para makipag-ugnayan, ibig sabihin ay posibleng may katulong nga siya. Ang naganap na krimen noon ay baka hindi lang siya ang nag-isang nagplano. Susubukan kong tingnan kung maiintindihan ang pattern na ito para makahanap ng mga kaugnay na clue. Nakita ko na, sa abandonadong bodega, may kausap siyang ibang tao. Doon ay marami pang katulad ng mga metal na disk na ito. Kung ganoon, pupunta muna tayo sa bodega. Baka sakaling mahanap natin ang kanilang hideout at tuluyang tapusin ang panganib na ito. Hindi pwede. Magugulo ang plano kapag nagpadalos-dalos tayo. Para nang baliw si Mayordomo Zhao ngayon, lahat ay kaya niyang gawin. Kailangan nating maghanda ng mabuti.
at gumawa ng bitag para palabasin siya. Naintindihan ko na ang bahaging ito ng pattern. Isa itong uri ng encrypted na teknolohiya sa komunikasyon. Kaya kong gayahin ang signal na ito para magpadala ng mensahe kay Mayordomo Joe. Sasabihin kong may kakaibang nangyayari sa pendant, kaya kailangan niyang bumalik agad sa villa. Dumating na ang pagkakataon, talagang hindi ordinaryo ang batang ito. Sa pagkakataong ito, kailangan na nating magtagumpay. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan ka tatakas. Huwag kang lalapit. Wala rito ang mga nanay. Ang Jade Pendant? Nasaan ang Jade Pendant mo? Bakit ito nawawala? Masama kang tao. Hindi ko sasabihin sa'yo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Parusahan siya. Hoy matanda, bakit bigla ka na lang laging tumatakas? Mag-ingat kayo kay Pulbos na pampatuliro. Huwag niyo siyang paalisin. Gusto nyo akong ikulong? Hindi iyan ganoon kadali. Huwag siyang paakyatin sa taas. Nandoon ang silid ni Momo. Siguradong gagamitin niya iyon para ipitin tayo, bilis. Ano ang hinahanap mo? Sa loob ng kahon na ito, siguradong may mga bakas tungkol sa kwintas na Jade. Huwag kayong lalapit. Kung hindi, ay sisirain ko ito. Kahon ko iyan ng mga laruan. Wala riyan ang hinahanap mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Buisit? Hindi ako naniniwalang wala akong mahahanap na bakas ng kwintas na Jade. Tumigil ka na sa paghahanap. Wala ang kwintas, kaya kahit humanap ka pa ng ibang bagay, wala na ring silbi. Ang lihim ng pamilya, paniguradong nasa librong ito. Teka, libro iyan ng mga antik na bigay sa akin ni Nanay Sue. Hindi mo iyan pwedeng pakialaman. Bata ka? Tumahimik ka. Mga mama, umiinit ang nasa bulsa niya. Hoy, bata! Tumahimik ka nga! Mga ina, umiinit ang mga gamit sa bulsa niya. Gagamitin niya ang mga iyon para manakit. Aba, nagsisinungaling ka. Wala akong anumang dala sa bulsa ko. Sinasabi mo pang wala. May lakas ka pa ng loob na magdala ng ganyan para lang manakit kay Momo. Umanda kayong lahat sa akin. Kahit na matapos na ako, sisiguraduhin kong hindi rin kayo magiging maayos. Gusto mong tumalon? Hindi iyan ganoon kadali. Iniisip mo ba na kapag tumalon ka, ay matatapos na ang lahat? Bitawan niyo ako? Ang bagay na hindi ko makukuha ay hindi niyo rin kailanman mapapasa kamay. May kakayahan si Momo na makiramdam. Ang maliit mong estilo ay hindi uubra at hindi mo maitatago sa kanya. Mayordomo Joe, wala ka na talagang matatakbuhan. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Magtapat ka na sa amin ngayon din. Akala niyo ba, dahil nahuli niyo ako, ay nanalo na kayo? Matagal na akong naglagay sa loob ng mansyon ng pang-abala para sirain ang lahat ng mga dokumento
Kung hindi ako babalik para itigil iyon, hindi magtatagal. Mawawala ng lahat ang mga impormasyon ng kumpanya. Kahit makuha nyo pa ang karapatan sa pagmana, anong mapapala nyo? Bagsak na ang kumpanya nyo. Baliw ka talaga. Talagang naghanda ka pa ng ganyang pakana. Piliin nyo, alinman sa pakawalan nyo ako at ibigay ang kwintas na Jade. O kundi naman, panoorin nyo na lang ang mga dokumento ng kumpanya na tuluyang mawala. Kahit ano pa ang mangyari, wala na akong pakialam, wala akong problema kahit na pare-pareho pa tayong bumagsak. Huwag mo kaming subukang bantaan. Ang mga impormasyon ng kumpanya ay matagal na naming na-i-back up. Ang maliit mong diskarte ay matagal na naming pinaghandaan. Hindi maaari. Paano ninyo nalaman na gagawin ko ito? Natatakot ang mga gamit niya. Itinago niya ang mga ito sa library, sa likod ng vault. Pagkatapos, mayroon itong itim na mitsa. Kapag hinila mo ang mitsa na iyon, wala nang magiging problema. Paano nangyari iyon? Paano nalaman ng isang baliw na tulad mo? Ako? Hindi ko matanggap! Nagsumikap ako sa loob ng 30 taon. Bakit? Sa huli, wala akong makukuha kahit ano. Hindi sa wala kang makukuha. Masyadong importante sa iyo ang kapangyarihan at mga shares. Kaya nabalewala mo ang mga mas mahahalagang bagay. Ang kailangan ng pamilya ay isang taong may pananagutan at may pagmamahal, hindi ang isang katulad mo na marunong lang maging sakim. Kahit na may problema sa isip si Momo, mayroon naman siyang busilak at mabuting puso. Mas karapat dapat siyang magmana ng lahat kaysa sa iyo. Bakit hindi pa bumababa si Momo? Sabi ni Momo, mayroon daw siyang sorpresa para sa atin ngayong araw. Momo, ikaw. Momo, ikaw. Ipa-DNA test natin siya bukas para makasiguro na tayo ng husto. Kung bigla natin siyang ipapa-DNA test, baka magulat siya. Pero ang sabi ni Mayordomo Joe, 2 linggo na lang ang natitira. Kailangan na nating magmadali. Sa tingin ko, pwede natin siyang dalhin para sa check-up. Isabay na natin ang DNA test. Sa ganoong paraan, hindi siya maghihinala. Sang-ayon ako sa plano ni Fourth Sister. Magandang ideya iyan. Ako na ang bahalang gumawa ng dahilan. Ipaghahanda ko siya ng matatamis na pagkain para gumaan ang pakiramdam niya. Sige, ganoon ang gagawin natin. Pagkatapos ng DNA test, formal na nating makukumpirma ang totoo niyang pagkatao. Sipo. Gusto pala akong kilalanin ni na ate. Ibig bang sabihin, magkakaroon na ako ng nanay? Mga mami, nitong mga nakaraang araw, naghahanap si Mama Shen ng tao para sa palihim kong paggamot. Ngayon, bumalik na sa normal ang kalagayan ko. Momo, napakasaya ko na bumalik ka na sa dati. Maayos na po ako, Nanay Sue. Simula ngayon, ako naman ang magbabantay sa pamilyang ito. Mabuti, napakabuti. Sa wakas, lumaki na ang ating si Momo. Mabuti naman, hindi na namin kailangang mag-alala na may umaapi sa iyo. Salamat po sa inyong lahat, aking mga nanay. Lahat ng inyong tunay na pagmamahal nitong mga nakaraang araw ay nakatanim na sa puso ko. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng tunay na tahanan. Simula ngayon, sisiguraduhin kong hindi ko bibiguin ang mga inaasahan ninyo sa akin. Babantayan ko kayo at ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Bisperas ng bagong taon ngayon, isang araw para sa ating pagsasama-sama. Halika. Sabay-sabay tayong mag-cheers. Manigong bagong taon.